Dako naman tayo sa Cagayan kung saan nandyan ang ating newswire correspondent na si Mon Gualvez. Mon, okay, kanina sa report mo, payapa na ang weather dyan at ano ngayon ang mga efforts sa paglilinis at kung ano ang damage na iniwan ng bagyong dumaan? Tama ka dyan, Lord. As you can see, dito sa background ko, talagang mas maaliwalas na kahit papano yung lagay ng panahon dito sa malaking bahagi ng Cagayan. Pero nakikita nyo rin, medyo makulimlim pa rin ang kalangitan na nagbabadya pa rin ng posibleng malakas na buhos ng ulan dito sa lugar. Pero bago pa man bumuhos ito, matinding baha naman ang iniwan nitong bagyong Krising at matinding perwisyo o pinsala pagdating naman sa agrikultura ng probinsya. So, isa pa sa pinaka-concern din dito, nitong weekend, merong magkapatid na nalunod dito sa may bayan niya ng Alcala. Ang kwento dyan, Lord sa Denise, yung lalaki, dahil nakita niya, gumaganda naman na yung lagay ng panahon, paliliguan niya sana yung kalabaw. Yung alaga niyang kalabaw, nabitawan naman niya yung tali nito at napunta sa may bandang gitna ng tubigan. Yung tubigan na yan, tabi lang ng Cagayan River, yan yung taniman ng maisan o taniman ng mais. Pero nalubog to sa tubig. Lampas tao yung tubig dyan. So nung tangka niyang sasagipin yung kanyang alagang hayop, naipit naman yung kanyang paa doon sa mga halaman ng mais. Kaya doon siya nalunod. Ang masaklap, no? Ligtas yung kalabaw pero yung may-ari nito ang hindi na nga nakasurvive. Sinubukan din siyang sagipin naman ng kanyang kapatid pero natrap naman yung kanyang paa doon sa mga lambat na nasa ilalim ng tubig. Kasi usually daw kapag ganitong mataas ang baha, yung mga mangingisda dito at yung mga farmers, naglalagay sila ng mga lambat dyan sa mga bukana ng ilog dahil dyan dumadaan yung mga isda kapag ganitong mataas ang tubig sa lugar. So ngayon, malungkot lamang dahil pinaglalamayan na yung magkapatid dito nga sa bayan ng Alcala. Pero sabi ng provincial government ng Cagayan, hindi raw may tuturing ito na typhoon-related injuries or casualties. Dahil nangyari daw ito ng panahon na wala na yung bagyong Krising. Kasi umaga ng Sabado, nang makalabas na nga officially ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility itong bagyo. Pero nangyaring insidente, bandang hapon na o halos maggagabi. So they are saying na still zero casualty daw dito sa Cagayan nung mangyari nga itong insidente. Kasabay nito, aabot naman sa lampas 2,000 pamilya o higit 6,000 individual yung kabuang bilang ng mga nagsilikas na residente dulot nga ng bagyong Krising dito sa buong Cagayan. Base yan sa record ng Cagayan PDRRMC. Habang higit 17 milyong piso naman ang kabuang bilang ng pinsalang naitala naman sa sektor ng agrikultura. Lord Denise. Mon, kahapon sa report mo may binabanggit kayong isda na supposedly mamahalin, no? Na ano pangalan? Sisimula sa letter M. Malaga. Malaga, oo. Yun ay supposedly parang sa presyo niya mahamahalin first class fish at pinapala na lang kahapon kamo, no? Ito ba sinong bumili nito? Ito ba'y pinurchase na lang ng gobyerno ng Bugey para makatulong sa farmers? Yeah. Yan. Actually, pinapakita natin ngayon, Lord, yung sobrang daming isda na malaga. This is actually called rabbit fish in English. Itong malaga na to, mga kapatid, para lang may idea kayo, kumbaga, mamahaling klase nga ito ng isda kasi ang presyuhan niya nasa 380 hanggang 450 o minsan 500 pesos depende sa sukat or laki ng isda. Isa siya sa mga major product ng bayan ng Bugey, yung binanggit mo kanina, Lord. Pero dahil nga sa bagyong Krising, kailangan nilang sapilitang hanguin. Forced harvest yung ginawa nila dito sa mga isda na yan. Aabot sa halos 30 toneladang isda ang kailangan nilang hanguin dahil sa dami ng tubig ulan na bumagsak, yung palaisdaan nila, yung ilog, mas dumami na yung fresh water at hindi kaya naman ng Malaga yung ganong klaseng volume ng fresh water. Kaya may mga nakikita na rin daw sila na namamatay na isda. So kesa mamatay yung mga isda, hinango na. Nag-order na ang LGU ng Bugey na forced harvest
para maibenta pa rin kahit paano balik puhunan. So naibenta nila yan, nasa 200 piso hanggang 250 pesos. Awa ng Diyos, binili naman ng bayan ng Bugay yung ilan sa mga isda. Pero pinakyaw ito ng Cagayan Provincial Government, halos 5 tons to 10 tons no, yung sinasabing binili ng provincial government para ipamigay naman sa mga nasalanta dito sa probinsya. Alright. Maraming salamat sa update at mag-ingat kayo dyan ng team mo. Ang nating News 5 correspondent, Mon Gualvez, reporting to us live from Cagayan.